Akala nila ay baon na sa limot ang pangalang Moises mo. Ang matandang yon, matagal nang pinulot ng mga uod. Tawa ni Federico habang nilulustay ang kayamanang ninakaw sa amin. Habang ako, ang apo ng tunay na nagmamay-ari ng lupang ito, ay namamalimos ng tira-tirang pagkain sa sarili naming bakuran. Ngunit sa ilalim ng gumuhong simbahan, isang mata ang bumukas, isang pusong tumigil ng 60 taon ang muling tumibok para sa paghihiganti. Federico, handa ka na ba? Dahil ang hustisya ay hindi natutulog, naghihintay lang ito. Huwag mong kalimutan, Esmeralda. Pinatira lang natin ang batang yan dito dahil sa awa. Pero ang totoo, she's just a burden. Isang paalala ng nakaraang matagal ko nang ibinaon sa limot. Ang lolo niya ay isang kriminal, isang traidor na nararapat lang na mabulok sa impyerno. At ang batang iyan, she is nothing but a parasite living under my roof. Wala siyang pinagkaiba sa dumi sa aking sapatos na kailangang kayurin at itapon. Ang boses ni Federico ay kasing lamig ng hanging nanggagaling sa aircon ng malawak na salas. Bawat salita ay tila talim na humihiwa sa katahimikan ng gabi. Ngunit sa labas ng pintuan, sa madilim na pasilyo kung saan ang anino ay tila nakikiramay, nakaluhod sinanan sa malamig na sahig. Ang kanyang mga kamay, nagasgas at may mga sugat dahil sa maghapong paglalaba at paglilinis ay mahigpit na nakahawak sa isang maliit na panyo. Isang puting panyo na may burda ng pangalan ni Federico. Isang regalo na tinapos niya sa loob ng 3 buwan. Bawat tahi ay kalakip ang pasasalamat sa taong akala niya ay nagligtas sa kanya mula sa lansangan. Sa mga sandaling iyon, ang mundo ni Nanan ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang tuyong lalamunan niya ay lalong nanuyo at ang bawat hininga ay naging isang pasakit. Hindi siya sumigaw, hindi siya humagulgol. Ang tanging naramdaman niya ay ang unti-unting pagkabitak ng kanyang puso. Isang tahimik na pagkawasak na walang sino mang makakarinig. Ang panyong hawak niya, na simbolo ng kanyang utang na loob, ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang nanginginig na mga daliri at lumapag sa maruming basahan sa kanyang paanan. Ang bawat salita ni Federico ay tila lason na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Binubura ang lahat ng imahe ng mabuting amin na binuo niya sa kanyang isipan sa loob ng maraming taon. Ang sakit ay hindi nagmula sa sampal o sa pisikal na latay, kundi sa katotohanang ang kanyang buong pagkatao ay itinuturing lamang na basura ng taong pinag-alayan niya ng kanyang serbisyo at katapatan. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang tuhod habang ang malamig na semento ay tila humihigop sa natitira niyang lakas. Sa kanyang paningin, ang marangyang mansyon na dati ay itinuturing niyang kanlungan ay biglang nagmukhang isang malaking hawlan na puno ng mga halimaw na nakasuot ng mamahaling damit. Samantala, ilang kilometro ang layo mula sa marangyang subdibisyon, sa kailaliman ng isang abandonadong kapilya sa gitna ng lumang sementeryo ng San Jose, isang kakaibang pangyayari ang nagaganap. Sa loob ng 60 taon, ang katahimikan sa loob ng isang nakasilyadong nicho ay hindi kailanman naabala. Ang makapal na alikabok ay nagsilbing kumot sa isang katawan na tila hindi tinatablan ng panahon. Ang hangin sa loob ay luma, amoy lupa at tuyong dahon, ngunit biglang nagkaroon ng isang mahinang pagyanig. Ang pintig na matagal nang nanahimik ay muling kumitit. Hindi ito isang mabilis na tibok, kundi isang mabigat at makapangyarihang pagtibok na tila sumasabay sa bawat hikbi ng pag-asa ni Nanan sa malaw. Ang mga tuyong daliri na nakapatong sa dibdib ng matanda ay bahagyang gumalaw, naglikha ng maliliit na guhit sa makapal na alabok. Ang bawat selula ng kanyang katawan na tila natulog lamang sa isang mahabang panaginip ay nagsimulang magising sa tawag ng dugong nagdurusa. Sa gitna ng kadiliman ng nicho, ang dalawang mata ni Moises Mo ay dahan-dahang bumukas. Ang kanyang mga balintataw ay hindi kakikitaan ng kalituhan,
kundi ng isang nag-aapoy na liwanag. Isang liwanag na nagmula sa lalim ng 6 na dekada ng pagkakaidlip. Ramdam niya ang bawat patak ng luha ni Nanan na tila ulan na dumidilig sa kanyang tuyot na kaluluwa. Ang kanyang paghinga, na sa simula ay mababaw, ay naging malalim at puno ng awtoridad, tila hinihigop ang lahat ng enerhiya ng paligid. Ang galit na 60 taon na kinimkim ay tila naging isang boltahe ng kuryente na dumaloy sa kanyang mga kalamnan. Hindi siya bumangon ng mabilis. Sa halip, marahan niyang itinuon ang kanyang mga palad sa malamig na dingding ng kanyang libingan. Ang bawat bahagi ng kanyang pagkatao ay nagrereklamo, ngunit ang mas malakas na tinig sa kanyang isipan ay sumisigaw ng katarungan. Sa labas, ang langit ay biglang nagdilim at ang mga ulap ay nagsimulang magtipon-tipon, tila nagbabadya ng isang unos na hindi pa nararanasan ng bayang yon. Habang si Nanan ay nakaluhod pa rin sa pasilyo ng mansyon, pilit na nilulunok ang pait ng katotohanan. Isang malamig na hangin ang biglang pumasok sa nakasara nilang bintana, na naging sanhi ng pagpatay sa lahat ng kandila sa altar ni Federico. Sa dilim, ang tanging maririnig ay ang mabilis na tibok ng puso ni Nanan at ang malayong tunog ng tila gumuguho na pader sa sementeryo. Naitanong ni Nanan sa kanyang sarili sa gitna ng kanyang pagkawasak, Panginoon, hanggang kailan po ba ang kailangang tiisin ng isang taong wala namang kasalanan? Mayroon pa bang darating para sagipin ako sa impyernong ito? Hindi niya alam, ang sagot sa kanyang dalangin ay kasalukuyan ng tumatayo mula sa alabok. Si Moises Mu, ang alamat na akala ng lahat ay naging lupa na, ay muling humahakbang palabas ng kadiliman. Ang kanyang bawat yapak sa tuyong dahon ay tila isang babala para sa mga nagdiwang sa kanyang pagkawala. Ang gabi ay hindi na lamang saksi sa pighati ni Nanan, kundi ito na rin ang saksi sa pagbabalik ng isang bagyong magpapatumba sa tore ng kasinungalingan ni Federico. Hindi pa man tuluyang sumisikat ang araw sa likod ng mga bundok, ang katawan ni Nanan ay sanay na sa hapdi ng pagbangon. Ang bawat kasukasuan niya ay tila tumututol, humihingi ng kahit ilang minutong pahinga, ngunit ang malakas na kalansing ng kampana sa kusina ay isang utos na hindi niya maaaring baliwalain. Ito ang kanyang buhay. Isang siklo ng pagsisibi sa mga taong ang tingin sa kanya ay hindi higit sa isang gamit na basahan. Habang hinihilamos ang malamig na tubig sa kanyang mukha, pilit na binubura ni Nanan ang gunitang narinig niya kagabi. Ang mga salita ni Federico ay tila mga sugat na hindi humihilom. Bawat alaala ay nagpaparamdam ng panibagong hapdi. Ngunit kailangan niyang magpatuloy. Kailangan niyang mabuhay kahit na ang tanging dahilan na lang ng kanyang paghinga ay ang pag-asang balang araw, ang langit ay titingin din sa kanyang kinalalagyan. Nanan, ano bang ginagawa mo riyan sa kusina? Tulog-tulugan ka na naman ba? Ang boses ni Doña Esmeralda ay tila matalas na kuko na kumakalmot sa katahimikan ng umaga. Pumasok ang ginang sa kusina. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay sumasakal sa simpleng bango ng nilulutong sinangag. Nakasuot si Esmeralda ng sutlang robe na mas mahal pa sa 3 taong sweldo ng isang karaniwang manggagawa. Tumingin siya kay Nanan ng may pandidiri. Tila ba ang presensya ng dalaga ay nagpaparumi sa kanyang mamahaling tiles. Tingnan mo itong paborito kong bestido. Bakit may bahid pa rin ito ng mantsa? Alam mo ba kung magkano ito? Kulang pa ang buhay mo para pambayad dito. Ibinato ni Esmeralda ang mamahaling damit sa mukha ni Nanan. Ramdam ng dalaga ang bigat ng tela at ang lamig ng mantsyang sinasabi ng ginang. Isang mantsa na halos hindi na makita, ngunit ginagawang dahilan para saktan siya. Pasensya na po, ma'am. Uulitin ko na lang po ang paglaba. Mahinang tugon ni Nanan. Ang kanyang paningin ay nanatili sa sahig. Pasensya? Ang pasensya ay para sa mga taong may pakinabang. Simula ngayon,
Wala kang kakainin hanggat hindi mo natatapos ang lahat ng labahin sa likod. At siguraduhin mong kasing puti ng papel ang bawat piraso, kundi ay sa lansangan ka na matutulog. Pagbabanta ni Esmeralda, bago marahas na tumalikod, ang tunog ng kanyang matitigas na takong sa sahig ay tila mga martilyong nagbabaon ng pako sa dibdib ni Nanan. Lumipas ang mga oras na tila mga taon. Ang sikat ng araw ay naging malupit, tumatama sa likod ni Nanan habang siya ay nakayuko sa malaking planggana. Ang kanyang mga kamay ay kulubot na sa babad ng sabon at tubig. Ang bawat kuskos ay nagpapahapdi sa kanyang mga sugat. Sa bawat patak ng kanyang pawis na humahalo sa bula ng sabon, isang dalangin ang tahimik niyang ibinubulong. Nang dumating ang dapit hapon, ang katawan ni Nanan ay halos hindi na niya maramdaman. Pumasok siya sa kusina para kumuha ng isang basong tubig, umaasang kahit papaano ay maibsan ang tuyot niyang lalamunan. Ngunit sa pagpasok niya, napatigil siya. Sa tabi ng pintuan sa likod, nakatayo ang isang matandang lalaki. Ang kanyang buhok ay kasing puti ng ulap at ang kanyang mga suot ay luma at puno ng alikabok. Tila ba galing siya sa isang napakalayong paglalakbay. Ngunit ang kanyang mga mata, ang mga mata niyang yon ay hindi katulad ng sa isang pulubi. Ito ay malalim, punong-puno ng karunungan at may taglay na init na tila yumayakap sa nanlalamig na kaluluwa ni Nanan. Hindi nakaramdam ng takot si Nanan. Sa halip, isang kuryente ng pamilyar na pakiramdam ang dumaloy sa kanyang puso. Lolo, sino po sila? Naghahanap po ba kayo ng pagkain? Pasensya na po, wala pa po akong maibibigay. Mahinang sabi ni Nanan, pilit na itinatago ang sariling gutom. Hindi sumagot ang matanda sa paraang inaasahan niya. Sa halip, dahan-dahan itong lumapit sa kanya. Ang bawat hakbang ng matanda ay may kasamang awtoridad na hindi maipaliwanag. Nang nasa harap na siya ni Nanan, itinaas ng matanda ang kanyang magaspang na kamay at marahang hinaplos ang pisngi ng dalaga. Ang haplos na yon ay hindi katulad ng marahas na pagtrato ni Federico at Esmeralda. Ito ay haplos ng isang magulang, ng isang tagapagtanggol. Huwag mong hayaang lamunin ng dilim ang iyong liwanag, maliit na ibon. Bulong ng matanda. Ang kanyang boses ay tila isang malalim na koro na nagmumula sa kailaliman ng lupa, nakapapawi ng pagod at sakit. Bago pa man makapagsalita si Nanan, kinuha ng matanda ang kanyang kamay. May inilagay siya sa palad ng dalaga, isang bagay na malamig at mabigat. Isang antigong singsing na gawa sa ginto na may nakaukit na isang kakaibang simbolo ng isang dragon na nakapulupot sa isang espada. Ang hiya sa gitna nito ay kulay asul, kasing lalim ng karagatan, at tila kumikislap kahit sa madilim na sulok ng kusina. Itago mo ito, Nanan. Ito ang susi sa iyong nakaraan at ang sandata para sa iyong kinabukasan. Huwag mong ipakita kanino man, lalo na sa ahas na nagkukunwaring hari sa bahay na ito. Bili ng matanda. Ang kanyang tingin ay tila tumatagos sa kaluluwa ng dalaga. Sino po ba talaga kayo? Bakit niyo po alam ang pangalan ko? Tanong ni Nanan. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagkalito at pag-asa. Ngunit bago pa man siya makakuha ng sagot, isang malakas na kalabog ang narinig mula sa itaas na bahagi ng mansyon, kasunod ng galit na sigaw ni Federico. Nang lumingon muli, si Nanan sa kanyang harap, ang matanda ay wala na. Tanging ang amoy ng sariwang lupa at ang mainit na singsing sa kanyang palad ang naiwan bilang patunay na hindi siya nananaginip. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Nanan ang isang kakaibang lakas na hindi niya kailanman naramdaman noon. Ang singsing ay tila tumitibok kasabay ng kanyang puso. Sino ang matandang iyon? At bakit tila kilalang kilala siya nito? Ang bawat pintig ng puso ni Nanan ay tila sumasabay sa init na nagmumula sa kanyang dibdib.
kung saan nakatago ang antigong singsing sa ilalim ng kanyang luma at kupas na damit. Pakiramdam niya, ang hiyas na yon ay hindi lamang isang piraso ng ginto, kundi isang buhay na bahagi ng kanyang pagkatao na nagbibigay sa kanya ng lakas na hindi niya maipaliwanag. Sa gitna ng dilim ng kanyang maliit na silid sa likod ng mansyon, ang tanging liwanag na kanyang nakikita ay ang pag-asa na hatid ng misteryosong matanda. Ngunit sa kabilang bahagi ng mansyon, sa loob ng marangyang opisina ni Federico, ang hangin ay mabigat at puno ng hindi maipaliwanag na takot. Nakaupo si Federico sa kanyang malaking silya, hawak ang isang baso ng mamahaling alak, ngunit ang kanyang mga kamay ay hindi tumitigil sa panginginig. Ang bawat kaluskos ng dahon sa labas, ang bawat huni ng kuliglig, ay tila isang banta sa kanyang pandinig. Sa mga sandaling iyon, hindi alam ni Federico na may isang pares ng mga mata ang nakamasid sa kanya mula sa mga anino ng malalaking puno ng nara sa labas ng bintana. Si Moises ay nakatayo doon, hindi gumagalaw, tila isang estatwa ng katarungan na hinubog ng panahon. Pinagmamasdan niya ang taong tinuring niyang anak, ang taong binalasubas ang kanyang tiwala at winasak ang kanyang pamilya. Ramdam ni Moises ang pait ng ngayon ng kawalang katarungan. Nakita niya kung paano nilustay ni Federico ang kayamanang pinaghirapan niya para sa pansariling luho habang ang tunay na tagapagmana ay nagtitiis sa gutom. Lalong nag-alab ang galit sa dibdib ni Moises nang makita niya si Nanan na lumabas sa kusina, bitbit ang isang mangkok ng malamig na kanin at tira-tirang ulam na ibinigay ng punong kusinera nang may halong panlalait. Pinanood ni Moises kung paano naupo ang kanyang apo sa isang maliit na bangko. Dahan-dahang isinusubo ang pagkain habang ang mga luha ay tahimik na pumapatak sa kanyang pisngi. Ang bawat subo ni Nanan ay tila isang saksak sa puso ni Moises. Gusto niyang lumabas, gusto niyang yakapin ang bata at sabihing, tapos na ang hirap. Ngunit alam niyang hindi pa ito ang tamang panahon. Ang isang mabilis na paghihiganti ay hindi sapat para sa 60 taon ng pagdurusa. Binalaling muli ni Moises ang kanyang tingin kay Federico. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Gagamitin niya ang maling paniniwala ni Federico laban sa sarili nito. Dahan-dahang lumapit si Moises sa bintana, sapat lang para ang kanyang anino ay tumama sa makapal na kurtina ng opisina. Sa loob, biglang napatayo si Federico. Ang kanyang balat ay kinabahan at ang bawat balahibo sa kanyang braso ay tumayo. Nararamdaman niya ang isang presensya, isang bigat sa hangin na tila sumasakal sa kanyang hininga. Sino yan? Esmeralda? Ikaw ba yan? Sigaw niya. Ngunit ang tanging sumagot ay ang sarili niyang boses na nag-echo sa malawak na silid. Lasing sa takot at alak, humarap si Federico sa malaking salamin na nakadikit sa dingding. Pilit niyang inayos ang kanyang buhok, sinusubukang kumbinsihin ang sarili na imahinasyon lamang ang lahat. Ngunit nang tumingin siya sa kanyang sariling refleksyon, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Sa likod ng kanyang refleksyon, sa madilim na sulok ng silid na nasasalamin, nakakita siya ng isang figura. Isang matandang lalaki na may mapuputing buhok at mga matang tila naglalabas ng kislap ng kidlat. Ang mukhang iyon, ang mukhang hindi niya malilimutan kahit lumipas pa ang 100 taon. Iyon ang mukha ni Moises Mu, ang taong pinatay niya sa kanyang mga kwento, ang taong ninakawan niya ng buhay. Ang baso sa kamay ni Federico ay dahan-dahang nadulas at bumagsak sa sahig. Ang tunog ng pagkabasag nito ay tila isang pagsabog sa gitna ng katahimikan. Ang alak ay dumanak sa mamahaling alpombra, tila dugo na muling nagpapaalala sa kanyang mga kasalanan. Hindi maaari. Patay ka na. Matagal ka nang patay. Utal ni Federico. Ang kanyang boses ay puno ng panginginig. Muli siyang tumingin sa salamin, ngunit ang figura ay wala na. Tanging ang sarili niyang mukhang maputla at puno ng pawis ang natira.
Ngunit sa gitna ng kanyang paghingal, narinig niya ang isang mahinang bulong na tila nanggagaling sa bawat sulok ng silid. Isang boses na malalim, puno ng kapangyarihan, at tila naniningil ng utang. Federico, ang gabi ay mahaba, ngunit ang katarungan ay mas mahaba pa. Napaupo si Federico sa sahig, napapalibutan ng mga bubog ng kanyang baso. Ang kanyang buong katawan ay basang-basa ng malamig na pawis. Sa labas ng bintana, si Moises ay dahan-dahang umatras pabalik sa dilim. Ang kanyang puting buhok ay tila isang bandila ng darating na unos. Sa kabilang silid, nagising si Nanan mula sa kanyang mababaw na tulog. Hawak niya ang singsing at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang hindi na siya nag-iisa. Ang misteryosong matanda ay hindi lamang isang alaala. Siya ay isang pangako. Huwag kang hihingi ng tawad sa akin dahil sa iyong kahirapan, Nanan. Ang tunay na dapat humingi ng tawad ay ang mga taong nagnakaw ng iyong pagkakataong mamuhay ng marangal. Ang boses ng matanda ay tila isang mainit na haplos sa gitna ng malamig na simoy ng hangin sa labas ng palengke. Katatapos lang ni Nanan na utusan ni Doña Esmeralda na mamili ng mga sangkap para sa isang marangyang handaan, ngunit ang tanging ibinigay sa kanyang pera ay sapat lamang para sa mga bilihin at wala man lang barya para sa kanyang sariling pananghalian. Habang naglalakad pabalik sa mansyon bitbit ang dalawang mabigat na bayong, nakita niya muli ang matanda. Ang misteryosong lolo na nagbigay sa kanya ng singsing na nakaupo sa ilalim ng isang matandang puno ng acacia. Ang matanda ay nagkunwaring isang pulubi. Ang kanyang suot ay mas luma pa sa suot ni Nanan at ang kanyang mga paa ay tila sanay na sa pakikipaglaban sa init ng kalsada. Sa kanyang harapan ay may isang maliit at bakanting lata, isang imahe ng matinding kakulangan na madalas makita sa mga kanto ng lungsod. Tumigil si Nanan sa kanyang paglalakad. Ramdam niya ang pangangatal ng kanyang mga braso dahil sa bigat ng dala, at ang kanyang sariling tiyan ay humihingi na rin ng pagkain. Sa kanyang bulsa, mayroon siyang natitirang 10 piso, isang maliit na halaga na itinago niya para sana pambili ng isang pandesal para maitawid ang gutom hanggang hapunan. Tumingin si Nanan sa matanda. Nakita niya ang lalim ng mga gatla sa mukha nito, ang mga mata na tila may daladalang bigat ng buong mundo. Hindi nag-atubili ang dalaga. Ibinaba niya ang mga bayong at dahan-dahang kinuha ang kanyang huling 10 piso. Inilagay niya ito sa lata ng matanda. Ang tunog ng barya sa loob ng lata ay tila isang malungkot na awit sa gitna ng ingay ng palengke. Lolo, ito lang po ang maibibigay ko sa inyo ngayon, mahinang sabi ni Nanan. Ang kanyang boses ay puno ng tunay na malasakit. Pasensya na po kung hindi sapat para sa isang buong kainan. Kung mayroon lang po sana akong higit pa, hindi ko po kayo hahayaang magutom. Tumingala si Moises. Ang kanyang mga mata, na kanina ay nagkukunwaring pagod, ay biglang nagningning nang makita ang kabutihang loob ng kanyang apo. Sa kabila ng lahat ng pang-aapi at hirap na dinaranas ni Nanan sa kamay ni na Federico, ang kanyang puso ay nanatiling dalisay. Hindi siya naging mapait. Sa halip, mas naging malawak ang kanyang pangunawa sa mga taong mas hirap pa sa kanya. Bakit mo ibinibigay sa akin ang huli mong barya, anak? Tanong ni Moises. Ang kanyang boses ay bumalik sa malalim at makapangyarihang tono na narinig ni Nanan sa kusina. Alam kong wala ka ring kinain mula kaninang umaga. Bakit mo inuuna ang isang estranghero? Napangiti ng bahagya si Nanan, isang ngangiting may halong pait at pag-asa. Sanay na po ako sa gutom, lolo. Pero ang makita ang isang matandang katulad nyo na wala man lang masandalan, mas masakit po yon sa sikmura ko. Ang sabi po ng namayapa kong ina, ang tunay na kayamanan ay hindi nasa bulsa, kundi nasa kung paano tayo magmahal sa kapwa. Ramdam ni Moises ang isang matinding kurot sa kanyang puso.
Ang bawat salita ni Nanan ay tila isang patunay na ang kanyang dugo, ang dugo ng pamilya mo, ay hindi nabahiran ng kasakiman ni Federico. Inabot ni Moises ang kamay ni Nanan. Ang kanyang mga daliri ay tila may dalang init na nagpawis sa pagod ng dalaga. Nanan, ang iyong kabutihan ay isang liwanag na hindi kailanman mapapatay ng kahit anong bagyo, bulong ni Moises. Sa sandaling iyon, ang paligid ay tila tumahimik. At ang tanging naririnig lamang ni Nanan ay ang boses ng matanda na tila nanggagaling sa isang banal na lugar. Huwag kang bibitiw. Ang bawat luhang pumatak sa iyong mga mata ay binibilang ng langit. Naramdaman ni Nanan ang muling pagtibok ng singsing sa kanyang dibdib. Isang kakaibang kaba ang bumalot sa kanya. Lolo, bakit po pakiramdam ko ay kilala niyo ako? Bakit po tila napakagaan ng loob ko sa inyo? Dahan-dahang tumayo si Moises. Ang kanyang tindig ay hindi na tila isang pulubi. Ang bawat pulgada ng kanyang katawan ay nagpapahayag ng isang dakilang kapangyarihan at dignidad. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Nanan at sa unang pagkakataon, nakita ni Nanan ang kanyang sarili sa mga matang yon. Isang dugong nagbubuklod sa kanila sa kabila ng 60 taong puwang. Bago pa man makasagot si Nanan, narinig ang malakas na busina ng sasakyan ni Federico na papasok sa gate ng subdibisyon. Nagmamadaling kinuha ni Nanan ang kanyang mga bayong, natatakot na mapagalitan kung mahuhuli siya sa pagluluto. Ngunit bago siya humakbang palayo, hinawakan siya ni Moises sa balikat. Ang kanyang tinig ay naging malamig at matalim, tila isang babala na nagpapayanig sa kaluluwa. Tandaan mo ito, apo. Huwag ka nang iiyak dahil sa kanila. Patuyuin mo na ang iyong mga mata. Inilapit ni Moises ang kanyang mukha sa tainga ni Nanan. Ang bawat salita ay tila isang sumpang hindi mababali. Dahil malapit na silang magbayad sa bawat patak ng luha mo. Ang lahat ng kinuha nila, babalik sa iyo ng may kasamang interes ng katarungan. Naiwan si Nanan na nakatayo, nanginginig ang buong katawan. Habang pinapanood niya ang matanda na dahan-dahang naglalakad palayo at nawawala sa gitna ng makapal na usok ng mga sasakyan, isang pangungusap ang paulit-ulit na umaling-awngaw sa kanyang isipan. Malapit na silang magbayad. Hindi na sapat ang alak para patulugin ang konsensyang matagal ng kinalawang. Sa loob ng kanyang marangyang opisina, pilit na iniiling ni Federico ang kanyang ulo upang alisin ang mga imaheng tila sumasakal sa kanya. Ang bawat sulok ng mansyon, na dati ay simbolo ng kanyang tagumpay, ay tila nagiging isang malaking bitag. Ang mga anino sa dingding ay tila naghuhubog ng isang figurang matagal na niyang ibinaon sa limot. Isang puting sobre ang nakalapag sa kanyang mesa, isang sobreng walang selyo, walang pangalan ng nagpadala. Ngunit ang sulat kamay sa labas ay tila isang mantsa na hindi mabura sa kanyang paningin. Ang bawat kurba ng mga letra ay pamilyar. Iyon ang kaligrapiya ni Moises Mu, ang estilo ng pagsulat na itinuro sa kanya noong siya ay isa pa lamang batang munti na pinulot mula sa lansangan. Nanginginig ang mga daliri ni Federico habang binubuksan ang sobre. Sa loob ay may isang kapirasong papel na may isang pangungusap lamang. Ang utang na loob na hindi binayaran sa pasasalamat ay sisingilin ng tadhana sa pamamagitan ng pait. Sino ang gumagawa nito? Sigaw ni Federico. Sabay hampas sa mesa. Ang tunog ng kanyang palad sa kahoy ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid, tila isang sampal sa sarili niyang mukha. Nanan, Esmeralda. Bumukas ang pinto at pumasok si Esmeralda. Abala sa pag-aayos ng kanyang mamahaling alahas. Ano ba yun, Federico? Bakit kailangan mong sumigaw na parang nasusunugan? Nakakahiya sa mga katulong. Tingnan mo ito. Ibinato ni Federico ang papel sa kanyang asawa. Sino ang naglagay nito sa mesa ko? May nakapasok ba sa opisina ko nang wala ako? Binasa ni Esmeralda ang sulat ng may halong pagkabagot. Baka kung sino lang na nananakot o baka guni-guni mo lang yan dahil sa sobrang pag-inom.
Sino naman ang gagawa niyan? Patay na ang matandang yan, Federico. 60 taon na. Kahit ang mga uod ay tapos na sa kanya. Hindi mo naiintindihan, Esmeralda. Ang sulat na ito, eksaktong-eksaktong sa kanya ito. Napahawak si Federico sa kanyang sentido. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot at pagkalito. Baka sinanan, mungkahi ni Esmeralda ng may mapanirang na ngiti. Ang batang yan ay puno ng sama ng loob. Baka nakahanap siya ng mga lumang gamit sa bodega at sinusubukan tayong takutin. Alam mo naman, ang dugong nananalatay sa kanya. Dugo ng mga traidor at manggaganso. Ang ideyang yon ay tila nagbigay ng direksyon sa galit ni Federico. Tama, ang batang iyan, sinusubukan niya akong baliwin. Habang nagaganap ang pagtatalo sa itaas, si Nanan ay nasa ibaba. Tahimik na nagpupunas ng mga dekorasyong kristal sa pasilyo. Hindi niya alam na siya na naman ang nagiging sentro ng galit ng kanyang mga amo. Ang tanging iniisip niya ay ang init ng singsing sa kanyang dibdib. Isang kakaibang pakiramdam ang bumabalot sa kanya. Tila ba ang bawat gamit sa mansyong ito ay nagsisimulang magsalita sa kanya. Nagpapaalala ng isang kasaysayang pilit na binura. Huminto si Nanan sa tapat ng pinakamalaking larawan sa gitna ng hallway. Ito ay isang malaking portrait ni Federico, ngunit sa ilalim ng pintura, alam ng lahat ng matatandang nanilbihan, doon na dati itong larawan ni Moises Mu na pinatungan lamang ng mukha ni Federico. Dahan-dahang itinaas ni Nanan ang kanyang kamay, tila gustong haplusin ang frame, ngunit bago pa man dumapo ang kanyang mga daliri, isang malamig na simoy ng hangin ang dumaan sa pasilyo. Ang hangin ay amoy sampagwita at sariwang lupa, ang amoy ng misteryosong matanda. Sa loob ng opisina, lalong naging agresibo si Federico. Hahanapin ko ang batang iyan. Pagbabayaran niya ang pananakot na ito. Mabilis siyang lumabas ng silid. Kasunod si Esmeralda na patuloy sa pagbubulong ng mga malisyosong salita. Eksaktong paglabas ni Federico sa hallway, nagtama ang paningin nila ni Nanan. Ikaw! Bulyaw ni Federico. Anong ginagawa mo rito? Ikaw ba ang naglagay ng sulat sa mesa ko? Sulat po. Hindi ko po alam ang sinasabi niyo, Tito Federico. Sagot ni Nanan. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit may isang bagong klaseng katatagan. Huwag kang magsinungaling. Ang mga katulad mo ay sanay sa panlilinlang. Lumapit si Federico at marahas na hinawakan ang braso ni Nanan. Saan mo nakuha ang sulat na yon? Sinong kasabwat mo? Wala po akong alam. Maawa po kayo. Pagmamakaawa ni Nanan. Sa gitna ng tensyon, sa gitna ng sigawan at dahas, isang hindi maipaliwanag na tunog ang narinig ng lahat. Hindi ito isang tinig, kundi ang tunog ng unti-unting pagkaputol ng isang matibay na lubid. Ang lahat ay tila tumigil sa paggalaw. Ang malaking portrait ni Federico na nasa dingding ay nagsimulang gumalaw. Ang pako na humahawak dito sa loob ng maraming dekada ay tila kusang bumigay. Sa isang kisap mata, ang dambuhalang frame ay bumagsak mula sa pagkakasabit nito. Ang tunog ng pagkabasag ng salamin ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon, tila 1,000 piraso ng kristal na naglalabas ng galit. Ang mga bubog ay kumalat sa sahig. Ang ilan ay tumalsik malapit sa paanan ni Federico. Ngunit ang mas nakakapanghilakbot ay ang nangyari sa larawan mismo. Sa pagbagsak nito, ang pintura sa ibabaw, ang mukha ni Federico ay nagbitak-bitak at natuklap. At doon, sa ilalim ng mga bubog at nasirang pintura, ay lumitaw ang orihinal na mukha sa portrait. Ang mga mata ni Moises Mu, na puno ng awtoridad at paniningil, ay tila nakatitig ng diretso sa kaluluwa ni Federico. Nabitawan ni Federico si Nanan. Napaurong siya hanggang sa tumama ang kanyang likod sa pader. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, naging kasing puti ng papel. Hindi maari. Bulong niya, ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. Bakit?
Bakit siya nakatingin sa akin? Si Nanan ay nanatiling nakatayo, nakatingin sa larawan ng kanyang lolo na ngayon lang niya nakita ng malinaw. Isang luha ng pagkilala ang pumatak sa kanyang pisngi. Ang katarungan ay hindi na lamang isang bulong. Ito ay nagsisimula ng magpakita ng kanyang mukha. Linisin mo ang kalat na yan, Nanan. Ngayon din. Huwag mong hahayaan na may matirang kahit isang piraso ng basag na salamin sa sahig na ito. Ang boses ni Federico ay pumiyok sa tindi ng takot at galit habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakako sa natuklap na larawan ni Moises mo sa sahig. Para kay Federico, ang bawat piraso ng nabasag na kristal ay tila mga nanunuring mata na humuhusga sa kanyang pagkatao. Hindi niya kayang titigan ang mukha ng taong nagbigay sa kanya ng lahat. Ang taong itinuring niyang ama, ngunit pinagtaksilan niya sa rurok ng kanyang kasakiman. Sa kabila ng panganib ng mga matatalim na bubog, lumuhod si Nanan sa sahig. Dahan-dahan niyang pinulot ang mga piraso ng salamin. Ang kanyang mga daliri ay dumanas ng maliliit na hiwa, ngunit tila hindi niya nararamdaman ang hapdi. Ang kanyang atensyon ay nasa punit na canvas. Hinaplos niya ang bahagi kung saan naroon ang mga mata ng kanyang lolo. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Nanan na may nagbabantay sa kanya. Isang init ang dumaloy mula sa kanyang dibdib, mula sa singsing na nakatago, patungo sa kanyang mga dulo ng daliri. Ano pang tinitingin-tingin mo riyan? Itapon mo na yan sa basurahan? Sunugin mo kung kinakailangan. Bulyaw ni Esmeralda habang hinihila palayo si Federico, na tila ba ang larawan ay may dalang sumpa na pwedeng makahawa. Nang makaalis ang mag-asawa, naiwan si Nanan sa gitna ng malamig na pasilyo. Sa halip na itapon ng canvas, maingat niya itong itinago sa ilalim ng kanyang suot na apron. Ramdam niya ang isang kakaibang udyok, isang bulong sa kanyang isipan na nagtuturo sa kanya patungo sa dulo ng mansyon, sa madilim at maalikabok na bodega, kung saan itinambak ang lahat ng alaala ng nakaraan. Ang bawat hakbang ni Nanan sa hagdan patungo sa atik ay tila sinusukat ng mabibigat na hininga ng mansyon. Ang hangin doon ay tuyot, amoy lumang papel at kinalawang na bakal. Sa loob ng bodega, ang mga gamit ay nababalot ng makakapal na sapot ng gagamba. Ngunit ang singsing sa kanyang dibdib ay lalong uminit. Nang lumapit siya sa isang malaking baul na gawa sa kahoy ng nara na nakatago sa likod ng mga sirang silya. Ang baul ay may mabigat na kandado, ngunit sa isang hindi maipaliwanag na pagkakataon, ang susi na nakasabit sa kanyang leeg, isang susing akala niya ay para lamang sa kanyang maliit na aparador, ay eksaktong pumasok sa butas. Ang tunog ng pag-ikot ng mekanismo sa loob ng kandado ay tila isang malalim na buntong hininga ng kasaysayan na naghihintay na mabuksan. Sa loob ng baul, hindi ginto o alahas ang bumungad sa kanya, kundi mga liham, mga lumang dokumento, at isang maliit na kwintas na may pendant na kahoy. Sa ilalim ng mga ito, nakita ni Nanan ang isang kasulatan na may tatak ng lumang gobyerno. Ito ay isang testamento, ang tunay na huling habilin ni Moises Mu bago siya nawala. Nanginginig ang mga kamay ni Nanan habang binabasa ang mga salita. Ang lahat ng aking pag-aari, ang lupang ito, at ang bawat butil ng yaman ng pamilya mo ay inilalaan ko sa aking nag-iisang apo at sa kanyang mga magiging supling. Walang sino mang may karapatang kumuha nito, lalo na ang mga taong pinagkakatiwalaan ko, ngunit may pusong buwaya. Nanlabo ang paningin ni Nanan dahil sa mga luha. Ang lahat ng hirap, ang lahat ng pang-aalipusta na dinanas niya, ay nakasulat na pala ang katapat sa testamentong ito. Hindi siya isang alila. Siya ang tunay na may-ari ng bawat pader na nagkukulong sa kanya ngayon. Ngunit sa gitna ng kanyang pagbasa, isang marahas na tunog ng pagbukas ng pinto ng bodega ang gumulantang sa kanya. Ang liwanag mula sa labas ay nagpakita ng isang aninong puno ng puot. Sinasabi ko na nga ba, isa kang magnanakaw, Nanan.
Si Federico ay nakatayo sa pintuan, ang kanyang mukha ay nangingitim sa galit habang nakatitig sa bukas na baul. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik nang makita ang dokumentong hawak ng dalaga. Ibigay mo sa akin ang papel na yan. Wala kang karapatang hawakan ang mga bagay na hindi para sa'yo. Niyakap ni Nanan ang dokumento sa kanyang dibdib. Hindi, Tito Federico. Ito ang katotohanan. Ninakawan niyo kami. Ang lahat ng ito ay para sa akin at sa lolo ko. Tumawa ng mapait si Federico, isang tawang puno ng pangungutya at kawalang hiyaan. Katotohanan? Ang katotohanan ay kung sino ang may hawak ng kapangyarihan ngayon. At sa bahay na ito, ako ang hari. Ang papel na yan ay walang halaga kung abo na ito. Mabilis na lumapit si Federico kay Nanan at marahas na sinunggaban ang buhok ng dalaga. Isang impit na tili ang lumabas sa bibig ni Nanan habang pilit niyang pinoprotektahan ang testamento. Sa dilim ng bodega, ang tensyon ay tila isang kumukulong tubig na handang sumabog. Ibigay mo sa akin yan o sisiguraduhin kong hindi mo na masisikatan ng araw ang labas ng bodega na ito. Banta ni Federico. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lang ang layo sa mukha ni Nanan. Ngunit bago pa man niya maagaw ang papel, ang buong bodega ay biglang yumanig. Ang mga lumang gamit sa paligid ay nagsimulang gumalaw ng kusa. Isang malamig na hanging mas malakas pa sa bagyo ang biglang umihip sa loob ng saradong silid na naging sanhi ng pagtalsik ni Federico palayo kay Nanan. Sa gitna ng kaguluhan, isang boses ang umalingaw-ngaw. Isang boses na tila nanggagaling sa bawat tabla ng sahig at bawat poste ng mansyon. Bitawan mo ang aking apo, Federico. Ang paniningil ay nagsisimula na. Napatitig si Federico sa dilim. Ang kanyang pantalon ay unti-unting nababasa dahil sa matinding takot. Sa anino ng bodega, nakita niya ang isang figura na dahan-dahang naglalakad patungo sa kanila. Isang matandang lalaki na may hawak na tungkod. Ang bawat dulo ng kanyang tungkod sa sahig ay naglalabas ng tunog na tila pintig ng isang nagagalit na puso. Naitanong ni Federico sa kanyang sarili habang pilit na gumagapang palayo. Paano siya nakapasok dito? Paano nabuhay ang isang taong dapat ay matagal nang naging abo? Hindi mo ba naiintindihan, Nanan? Ang papel na yan ay isang pirasong basura lamang, katulad ng lolo mong nabulok na sa limot. Walang maniniwala sa'yo. Walang makikinig sa isang alilang katulad mo na nangangarap na maging reyna sa isang bahay na hindi naman sa kanya. Ang bose ni Federico ay tila isang malapot na lason na bumabalot sa bawat sulok ng kanyang opisina. Matapos ang kaguluhan sa bodega, kinaladkad niya si Nanan pababa at ikinulong sa loob ng silid na puno ng amoy ng tabako at lumang kasinungalingan. Ipinatong niya ang isang bagong dokumento sa ibabaw ng mesa. Isang kasulatan na nagsasabing tinatalikuran ni Nanan ang lahat ng kanyang karapatan sa apelyidong Mu at sa anumang ari-arian na iniwan ng kanyang lolo. Habang nakatayo si Nanan sa tapat ng mesa, ang kanyang katawan ay tila isang tuyong dahon na anumang oras ay pwedeng madurog. Ang huling habilin na nahanap niya sa bodega ay marahas na kinuha ni Federico at ngayon ay unti-unting sinusunog sa isang maliit na lalagyan sa gilid. Pinanood ni Nanan kung paano nilalamon ng apoy ang mga salitang nagbibigay sana sa kanya ng dangal. Ang bawat abo na lumilipad ay tila mga bahagi ng kanyang kaluluwa na unti-unti ring nagiging itim. Ang iro niya ng sitwasyon ay tila isang kutsilyong nakatarak sa kanyang puso. Ang taong nasa harap niya, ang taong nagmamayabang ng kanyang kayamanan at kapangyarihan, ay ang mismong tao na pinulot ng kanyang lolo mula sa putikan. Ngunit ngayon, ang putikang iyon ay ibinabalik ni Federico sa kanya nang may kasamang matinding pait. Pirmahan mo ito, Nanan. Utos ni Federico. Ang kanyang boses ay naging malumanay, ngunit puno ng panganib. Pirmahan mo ito
at hahayaan kitang mabuhay. Ibibigay ko sa iyo ang kalayaang matagal mo nang hinihingi. Magagawa mo nang umalis sa mansyong ito at mamuhay ng tahimik. Hindi ba't yun naman ang gusto mo? Ang makalayo sa akin? Ang makalayo sa impyernong ito? Isang masakit na tawa ang gustong kumawala sa dibdib ni Nanan. Kalayaan? Ang kalayaang inaalok ni Federico ay isang uri ng kamatayan, ang kamatayan ng kanyang pagkatao at ang pagtataksil sa alaala ng kanyang lolo. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga daliri habang nakatitig sa panulat na nakalagay sa ibabaw ng mesa. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw na huwag sumuko. Ngunit ang takot sa kanyang mga mata ay tila isang tanikalang hindi niya maputol. Ako ang nagpakain sa iyo noong wala kang malapitan. Pagpapatuloy ni Federico, ang kanyang teknika ng gaslighting ay tila isang sining na perpekto niyang nakuha. Ako ang nagbigay sa iyo ng matutuluyan noong ang lahat ay tinalikuran ka. Utang mo sa akin ang bawat hininga mo, Nanan. At ngayon, sisingilin ko na ang utang na loob na yon. Pirmahan mo na. Ramdam ni Nanan ang bigat ng kawalan ng katarungan. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo at ang kanyang mga mata ay nagniniinga sa katarikan ng kanyang mga luha na pilit niyang pinipigil. Gusto niyang isigaw ang katotohanan. Gusto niyang sabihing siya ang tunay na nagmamay-ari ng bawat butil ng bigas na kinain niya. Ngunit ang tinig niya ay tila nakabaon sa ilalim ng maraming taon ng pangaalipusta. Nang hindi gumalaw si Nanan, ang pasensya ni Federico ay tuluyan ng naputol. Ang kanyang muka ay naging kasing pula ng apoy na sumusunog sa testamento. Marahas niyang hinampas ang mesa na naging sanhi ng pagtalsik ng ilang gamit sa sahig. Ayaw mong makinig sa mabuting usapan? Bulyaw ni Federico. Humakbang siya palapit kay Nanan. Ang kanyang kamay ay itinaas ng mataas. Handang ilapat ang isang marahas na hagupit sa mukha ng dalaga upang pilitin itong sumunod. Tuturuan kita kung paano rumespeto sa taong bumubuhay sa iyo. Napapikit si Nanan. Ang kanyang buong katawan ay nanigas sa takot. Naghihintay sa hapdi na alam niyang darating. Ngunit sa halip na sakit, ang tanging naramdaman niya ay ang biglang paglamig ng hangin sa loob ng silid. Isang katahimikan na kasing lalim ng libingan ang bumalot sa kanila. Dahan-dahang iminulat ni Nanan ang kanyang mga mata. Doon, sa pagitan niya at ni Federico, ay may isang kamay na pumigil sa pulso ng kanyang amen. Isang kamay na maputla, tuyot, ngunit may taglay na lakas na tila galing sa kailaliman ng lupa. Ang mga daliri nito ay nakabaon sa balat ni Federico at ang lamig na nagmumula sa hawak na yon ay tila nagyayelo sa bawat ugat ng lalaki. Ang mga mata ni Federico ay nanlaki sa hindi maipaliwanag na takot. Ang kanyang braso ay nanginginig hindi dahil sa galit, kundi dahil sa matinding puwersa na pumipigil sa kanya. Tumingin siya sa kanyang gilid at doon, sa gitna ng malamig na anino ng opisina, ay nakatayo si Moises Mu. Hindi ito isang guni-guni, hindi ito isang anino. Ang presensya ni Moises ay kasing totoo ng hanging kanyang nilalanghap. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa mga mata ni Federico. Mga matang hindi kakikitaan ng awa, kundi ng isang paniningil na 60 taon nang naghihintay. Ang kamay na ito ay hindi para saktan ang aking apo, Federico. Ang tinig ni Moises ay tila isang kulog na nanggagaling sa malayo, ngunit malinaw na umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. Ang kamay na ito ay ang mismong kamay na kukuha pabalik sa lahat ng ninakaw mo. Nabitawan ni Federico ang panulat. Ang kanyang buong katawan ay nanghina at ang kanyang tuhod ay nagsimulang gumuho. Sa sandaling iyon, ang makapangyarihang Don Federico ay naging isang maliit at takot na batang muli, nahuli sa kanyang sariling kasalanan. Naitanong ni Nanan sa kanyang sarili habang nakatingin sa kanyang lolo na tila isang anghel ng kamatayan.
Ito na ba ang dulo ng aking pagdurusa? O ito pa lamang ang simula ng isang bagyong mas malakas pa sa aking kinagisnan? Isa itong sumpa, hindi ka maaaring mabuhay. Ang mga patay ay hindi bumabalik. Ang sigaw ni Federico ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Isang tinig na puno ng desperasyon at hindi matanggap na katotohanan. Ngunit ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay tila bumabalik sa kanya bilang isang sampal. Sa harap niya, ang kamay ni Moises Mu ay nanatiling nakakapit sa kanyang pulso, isang hawak na kasing tigas ng bakal at kasing lamig ng semento sa sementeryo. Ramdam ni Federico ang unti-unting pagpisil sa kanyang mga buto, isang sakit na hindi lamang pisikal, kundi tila humuhukay sa kanyang kaluluwa. Sa gitna ng tensyong ito, si Nanan ay nakatayo sa isang sulok. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkamangha at takot. Ang lolo, na akala niya ay isang pulubing estranghero, ang lalaking nagbigay sa kanya ng singsing, ay narito ngayon, isang buhay na alamat na tumitindig para sa kanya. Ang init na nagmumula sa kanyang dibdib, ang tibok ng singsing na nakatago, ay tila sumasabay sa bawat hakbang at bawat salita ni Moises. Ang mga patay ay hindi bumabalik, Federico. Ulit ni Moises, ang kanyang boses ay malalim at tila nanggagaling sa kaibuturan ng lupa. Ngunit ang katarungan ay hindi kailanman namamatay. Natutulog lamang ito, naghihintay ng tamang panahon para gumising at maningil sa mga taong akala ay nakatakas na sa kanilang mga kasalanan. Binitiwan ni Moises ang pulso ni Federico nang may lakas na naging sanhi ng pagtalsik ng lalaki patungo sa kanyang mamahaling silya. Napahawak si Federico sa kanyang nasaktang braso. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng pawis at ang kanyang mga mata ay hindi maalis ang tingin sa matanda. Anong kailangan mo? Utal ni Federico. Ibinigay ko ang lahat para sa pamilyang ito. Pinangalagaan ko ang iyong ari-arian. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Moises habang tinitingnan ang paligid ng marangyang opisina. Pinangalagaan o ninakawan? Ang bawat pader ng mansyong ito ay saksi sa iyong pagtataksil. Ang bawat butil ng kanin na kinakain mo ay nagmula sa pawis at dugo ng aking pamilya na itinuring mong alipin sa sarili nilang pamamahay. Dahan-dahang lumingon si Moises kay Nanan. Ang kanyang matatalim na mata ay biglang lumambot, tila isang dagat na kumakalma matapos ang isang malakas na bagyo. Inabot niya ang kanyang kamay sa dalaga. Halika, Nanan. Huwag kang matakot. Ang gabi ng iyong pagluha ay tapos na. Nanginginig ang mga binti ni Nanan habang humahakbang siya patungo sa kanyang lolo. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang isang tunay na proteksyon. Nang hawakan ni Moises ang kanyang kamay, naramdaman niya ang isang kuryente ng lakas at katiyakan. Hindi na siya ang alilang si Nanan. Siya ay si Nanan mo, ang nag-iisang tagapagmana ng isang dakilang diwa. Hindi kayo makakaalis dito, sigaw ni Federico. Pilit na bumabangon habang kinukuha ang telepono sa kanyang mesa para tumawag ng mga security guard. Magnanakaw kayo, pumasok kayo ng walang pahintulot. Ngunit bago pa man niya maideal ang numero, ang lahat ng ilaw sa mansyon ay sabay-sabay na namatay. Ang kadiliman ay naging kasing lapot ng tinta. Ang tanging maririnig ay ang mabilis na paghinga ni Federico at ang mahinang tunog ng paghakbang ni Moises at Nanan patungo sa pinto. Nang muling bumukas ang mga ilaw makalipas ang ilang sandali, ang silid ay wala ng laman. Ang bintana ay nakabukas at ang kurtina ay sumasabay sa ihip ng hangin. Wala sina Moises at Nanan. Ang tanging naiwan sa ibabaw ng mesa ni Federico ay ang antigong singsing na ibinigay ni Moises kay Nanan noon, isang paalala na ang lahat ng kanyang kapangyarihan ay nagsisimula ng gumuho. Napaupo si Federico sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakabaon sa kanyang buhok. Ang kanyang isipan ay puno ng mga imahe ng nakaraan.
Ang gabing nilason niya si Moises, ang gabing nagnakaw siya ng mga dokumento, at ang bawat kasinungalingang itinanim niya sa isipan ng mga tao. Sa labas, sa ilalim ng liwanag ng buwan, naglalakad sina Moises at Nanan palayo sa mansyon. Ang bawat yapak nila sa tuyong damo ay tila isang bagong simula. Lumingon si Nanan sa kanyang lolo. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga katanungan. Lolo Moises, saan po tayo pupunta? Paano na po ang lahat ng kinuha nila sa atin? Tumingin si Moises sa malayo, sa direksyon kung saan uent-unting sumisikat ang araw. Pupunta tayo sa lugar kung saan nagsimula ang lahat, Nanan. At tungkol sa mga kinuha nila, tandaan mo ito, ang pinakamasakit na parusa para sa isang magnanakaw ay hindi ang mawalan ng yaman, kundi ang mabuhay araw-araw sa takot na ang bawat anino ay ang taong kanyang pinagtaksilan. Isang malamig na hangin ang umihip, tila nagdadala ng isang bagong kabanata. Ngunit sa likod ng katiyakan ni Moises, may isang lihim na hindi pa niya sinasabi kay Nanan. Isang lihim tungkol sa kung bakit siya talaga nagising at kung ano ang tunay na kapalit ng kanyang muling pagkabuhay. Naitanong ni Nanan sa kanyang sarili habang hawak ang kamay ng kanyang lolo. Ligtas na nga ba talaga kami? O ang bagyong ito ay simula pa lamang ng isang digmaang mas malaki kaysa sa aming dalawa? May mga sugat na kahit 60 taon na ang nakalilipas, tila kahapon lamang nangyari. Ang hapdi ay nananatili, hindi dahil sa lalim ng hiwa, kundi dahil sa kamay na humawak ng patalim. Sa loob ng isang maliit at lumang dampa sa paanan ng bundok, malayo sa ingay at puot ng mansyon ni na Federico, pansamantalang huminto ang mundo para kina Moises at Nanan. Ang dampa ay payak. Amoy tuyong damo at kawayan. Ngunit para kay Nanan, ito ang pinakaligtas na lugar sa buong mundo. Sa gitna ng liwanag ng isang maliit na gasera, pinagmamasdan niya ang kanyang lolo na nakaupo sa sahig. Ang mga mata nito ay nakapikit at ang paghinga ay malalim. Tila bumabalik sa isang panahong siya lamang ang nakakaalam. Lolo, are you okay? Gusto niyo po ba ng tubig? Mahinang tanong ni Nanan. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. You look so tired. Baka po nabigla ang katawan niyo sa nangyari kanina. Dahan-dahang iminulat ni Moises ang kanyang mga mata. Isang tipid na ngiti ang ibinigay niya sa apo. Huwag kang mag-alala, Nanan. Sanay ang katawang ito sa pagod. Ang mas mahirap labanan ay ang pagod ng kaluluwa. Hinawakan niya ang kamay ni Nanan. Magpahinga ka na muna, apo. Habaan mo ang iyong tulog. Bukas, may bagong bukas na naghihintay sa atin. Nang makatulog si Nanan sa tabi ng tumpok ng mga lumang kumot, nanatiling gising si Moises. Habang pinagmamasdan niya ang apoy ng gasera na sumasayaw sa hangin. Ang kanyang diwa ay dahan-dahang tinangay ng agos ng nakaraan. Tila bumalik ang kanyang gunita, 60 taon na ang nakalilipas. Iyon ay isang maulang gabi. Kasing dilim ng gabing ito. Ang lumang mansyon ng pamilya mo ay puno ng tawanan at harutan dahil ipinagdiriwang ang tagumpay ng kanilang huling ani. Sa gitna ng malawak na hapagkainan, nakaupo si Moises sa rurok ng kanyang kapangyarihan at kalusugan. Sa kanyang tabi ay ang batang si Federico, ang batang mithiin niyang ituring na tunay na anak, ang batang pinagkatiwalaan niya ng bawat lihim ng pamilya mo. Don Moises, para sa inyong kalusugan at sa karangalan ng ating pamilya, sabi ni Federico noon. Ang kanyang mukha ay puno ng pagpapakumbaba at respeto habang iniaalay ang isang baso ng alak sa kanyang amo. Walang pag-aalinlangang kinuha ni Moises ang baso. Tinitigan niya si Federico ng may pagmamalaki. Federico, ikaw ang aking kanang kamay. Alam kong sa iyong mga bisig, magpapatuloy ang dangal ng pamilyang ito kapag ako ay wala na. Ngunit sa sandaling ininom ni Moises ang alak, naramdaman niya ang isang kakaibang apoy na gumagapang sa kanyang lalamunan. Hindi ito ang init ng alak. Ito ay isang lason na tila tumutunaw sa kanyang bawat laman loob.
Nabitawan niya ang baso at ang tunog ng pagkabasag nito sa sahig ay tila hudyat ng simula ng kanyang impyerno. Sa gitna ng kanyang paghihirap, nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Federico. Ang pagpapakumbaba ay napalitan ng isang mapanirang ngiti. Ang mga mata ng isang tapat na lingkod ay naging mga mata ng isang halimaw na naghihintay ng tamang pagkakataon para manila. Matanda ka na, Moises. Ang mundo ay para sa mga taong marunong kumuha ng gusto nila, hindi para sa mga taong nakakulong sa lumang tradisyon. Bulong ni Federico habang pinapanood ang kanyang amo na bumagsak sa sahig. Lahat ng ito, ang lupa, ang mansyon, ang pangalan, ay magiging akin na. Iyon ang huling imaheng nakita ni Moises bago siya tuluyang lamunin ng kadiliman ng mahabang pagtulog. Ang sakit ng lason ay walang-wala kumpara sa sakit ng pagkakanulo ng taong itinuring niyang sariling dugo. Nabalik lamang ang diwa ni Moises sa kasalukuyan nang marinig niya ang mahinang ungol ni Nanan sa pagtulog. Naramdaman ni Moises ang pait ng luha sa kanyang mga mata. Mga luhang 60 taon niyang kinimkim. Kinuha niya mula sa loob ng kanyang damit ang isang kupas at lumang litrato. Ito ay ang larawan ng kanyang yumaong asawa, si Maria. Sa gitna ng katahimikan ng dampa, ang matandang si Moises Mo, ang alamat na kinatatakutan ni Federico, ay tahimik na humagulgol. Ang bawat hikbi niya ay tila isang dalangin para sa kapatawaran sa kanyang mga naging pagkakamali at isang sumpa para sa katarungang dapat makamit. Hinaplos niya ang mukha ni Maria sa litrato. Ang kanyang nanginginig na daliri ay tila humihingi ng lakas. Patawarin mo ako, Maria. Hinyaan kong masira ang lahat ng ating pinaghirapan. Bulong niya sa hangin. Ngunit nangangako ako sa iyo, sa bawat bituin sa langit, na hindi ko hahayaang mabulok ang ating apo sa hirap. Ibabalik ko ang lahat, Federico. Kahit ito na ang maging huling hininga ko. Sa labas, ang ulan ay nagsimulang pumatak ng malakas, tila nakikiramay sa pighati ng matanda. Ngunit sa likod ng mga ulap, may isang misteryong hindi pa nabubunyag. Isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa paanan ng bundok. Ang mga ilaw nito ay nakatitig sa direksyon ng dampa ni na Moises. May nakahanap na sa kanila. At ang taong bumaba sa sasakyan ay hindi ang mga tauhan ni Federico, kundi isang figurang may dalang lihim na mas matanda pa sa pagkagising ni Moises. Naitanong ni Moises sa kanyang sarili habang yakap ang litrato ni Maria. Sapat na nga ba ang aking galit para itama ang mali? O ang nakaraan ay sadyang mas malakas kaysa sa aking determinasyon? Lolo, sino po siya? Bakit niya tayo nahanap dito sa gitna ng dilim? Akala ko po ba ay ligtas na tayo? Ang boses ni Nanan ay nanginginig sa takot habang nakakapit siya sa braso ni Moises. Sa labas ng kanilang dampa, ang mga ilaw ng itim na sasakyan ay tila mga mata ng isang halimaw na nagmamanman. Ang pintuang kawayan ay dahan-dahang bumukas at pumasok ang isang lalaking may edad na, nakasuot ng maayos na barong at may dalang isang lumang leather na bag. Sa halip na dahas, ang lalaki ay dahan-dahang lumuhod sa harap ni Moises. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at ang kanyang bibig ay nanginginig sa matinding emosyon. Don Moises, totoo nga, buhay kayo. Akala ko ay tuluyan ng pumanaw ang pag-asa ng ating pamilya. Ito ay si Arturo, ang anak ng pinakatapat na katiwala ni Moises noong unang panahon. Sa loob ng 60 taon, ang pamilya ni Arturo ay nanatiling tapat sa lihim, naghihintay sa muling pagkabuhay ng kanilang tunay na Panginoon habang nagkukunwaring nagtatrabaho para kay Federico. Tumayo ka, Arturo, utos ni Moises. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad at pagkilala. Hindi pa tapos ang laban. Ang iyong katapatan ay hindi malilimutan ng pamilya mo. Habang nag-uusap ang dalawang matanda, si Nanan ay nanatiling nakikinig. Sa mga sandaling iyon, naramdaman niya ang unti-unting pagbabago sa kanyang kapaligiran. Hindi na lamang sila nagtatago.
Nagsisimula na silang magplano. Inilabas ni Arturo mula sa kanyang bag ang mga dokumentong akala ni Federico ay matagal na niyang sinunog. Ang mga tunay na titulo ng lupa at ang mga listahan ng mga bank account na itinago ni Moises bago siya nalason. "Nanan, makinig ka sa akin," sabi ni Moises habang nakatingin ng malalim sa mga mata ng kanyang apo. "Ang pagiging isang mo ay hindi lamang tungkol sa yaman. Ito ay tungkol sa tibay ng loob. Mula ngayon, hindi ka na maglalaba para sa ibang tao. Ang tanging lilinisin mo ay ang dumi na iniwan ni Federico sa ating pangalan." Tinuruan ni Moises si Nanan kung paano magsalita ng may dignidad, kung paano tumindig ng tuwid sa kabila ng bigat ng mundo. Ito ang plano sa dilim, ang pagbuo muli ng isang reyna mula sa abo ng isang alila. Ngunit habang nagaganap ang lahat ng ito, sa kabilang bahagi ng bayan, si Federico ay tila isang hayop na nasusukol. Hindi siya makatulog. Ang bawat anino sa kanyang mansyon ay tila nagiging mukha ni Moises. "Hindi niyo ako matatakot. Akin ang lahat ng ito. Ako ang naghirap para rito." Bulyaw niya sa gitna ng kanyang kalasingan. Kumuha si Federico ng isang makapal na bundle ng pera at ibinato ito sa harap ng isang grupo ng mga lalaking may madidilim na mukha. Mga tauhang binabayaran niya para sa mga maruruming gawain. "Hanapin niyo sila. Sunugin niyo ang kahit anong dampa na pagtataguan nila. Huwag niyo silang hahayaang makita ang pagsikat ng araw." Gamit ang teknolohiya at ang kanyang malawak na koneksyon, sinimulan ni Federico ang pag-track sa sasakyan ni Arturo. Ang katarungan ni Moises ay mabilis, ngunit ang puot ni Federico ay mas lalong naging desperado. Sa loob ng dampa, biglang tumayo si Moises. Naramdaman niya ang panginginig ng lupa, hindi dahil sa lindol, kundi dahil sa papalapit na panganib. Ang amoy ng gasolina at ang tunog ng mabilis na pag-ikot ng mga gulong sa tuyong dahon ay nagsimulang mamayani sa paligid. "Arturo, ilabas mo na si Nanan sa likod," utos ni Moises. "Paano po kayo, Lolo?" Sigaw ni Nanan. Ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. "Huwag kang lilingon, Nanan. Tandaan mo ang lahat ng itinuro ko sa iyo. Ang apo ko ay hindi namamatay sa takot," sabi ni Moises habang hinahawakan ang kanyang lumang tungkod na tila ba ito ay isang espada ng isang dakilang mandirigma. Eksaktong paglabas ni Nanan at Arturo sa madilim na bahagi ng gubat, dumating ang mga tauhan ni Federico. Ang dampa, ang tanging kanlungan nila, ay mabilis na napalibutan ng mga ilaw ng motor. Nakita ni Nanan mula sa malayo kung paano itinutok ng mga lalaki ang kanilang mga sulo sa tuyong kawayan. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Nanan ang anino ng kanyang lolo sa loob ng dampa. Nakatayo ng tuwid, hindi gumagalaw, habang ang unang mitya ng apoy ay itinapon sa bubong. "Lolo!" Ang tili ni Nanan ay nilamon ng ingay ng pagsabog ng apoy. Naitanong ni Nanan sa kanyang sarili habang pilit siyang hinihila ni Arturo palayo. "Ito na ba ang dulo ng aming pag-asa? O ang apoy na ito ang magsisilbing liwanag para sa aming huling paghihiganti?" Ang bawat tilamsik ng apoy sa gabing ito ay tila mga luhang naglalaway ng puot. Sinusunog ang natitirang alaala ng aming kapayapaan. Nakaluhod si Nanan sa damuhan, ilang metro ang layo mula sa dampa na nilalamon na ng naglalakihang apoy. Ang init ay humahampas sa kanyang pisngi, ngunit ang lamig sa kanyang puso ay mas matindi pa. Pinipigilan siya ni Arturo. Ang mga braso nito ay tila tanikalang pumipigil sa kanyang tangkang tumakbo pabalik sa nagbabagang impyerno. "Lolo, bitawan mo ako, Arturo. Ang lolo ko ay nasa loob." Ang iyaw ni Nanan ay halos maputol dahil sa usok na pumasok sa kanyang baga. Ang kanyang mga mata ay nanunuyo sa tindi ng init habang pinapanood niya ang bubong na kawayan na unti-unting bumibigay at naglalabas ng mga kislap na tila sumasayaw sa gitna ng dilim. Sa paningin ni Nanan,
Ang apoy ay hindi lamang sumusunog sa dampa. Sinusunog nito ang tanging pag-asa na nahanap niya makalipas ang maraming taon. Ang bawat lagablab ay tila tawa ni Federico, isang tawang mapangapi, isang tawang nagsasabing kahit sa dulo ng mundo ay hindi sila maaring magtago. Ang kawalang katarungan ay tila isang halimaw na may mahabang kamay, at ngayong gabi, tila tuluyan na silang naabot nito. Habang ang mga tauhan ni Federico ay nagtatawanan na sa paligid, nanonood sa kanilang tagumpay, isang kakaibang katahimikan ang biglang bumalot sa loob ng nasusunog na dampa. Ang mga tunog ng pagguho ng kahoy ay tila dahan-dahang nawala sa pandinig ni Nanan. Sa gitna ng naglalagablab na apoy, isang figura ang dahan-dahang gumalaw. Si Moises Mu ay nakatayo sa gitna ng silid na puno ng usok. Ang kanyang mga mata ay nakapikit at ang kanyang katawan ay nakatayo ng tuwid na parang isang matandang puno na hindi matumbok ng bagyo. Hindi siya sumisigaw, hindi siya humihingi ng tulong. Ang bay kuryente ng kanyang diwa ay tila bumubuo ng isang hindi nakikitang harang sa paligid niya. Ang bawat dila ng apoy na sumusubok dumapos sa kanyang balat ay tila dahan-dahang lumalayo, natatakot sa init na nagmumula sa loob mismo ng kanyang kaluluwa. Dinilat ni Moises ang kanyang mga mata. Ang asul na liwanag mula sa singsing na muli niyang kinuha mula kay Nanan bago ang pagsalakay ay naglalabas ng isang nakasisilaw na ningning. Federico, ang apoy na ito ang magiging mitya ng iyong sariling katapusan. Bulong niya sa hangin. Sa labas, ang tawanan ng mga goons ay biglang naputol. Ang pinto ng dampa, na dapat ay abo na, ay biglang bumukas ng may lakas na naging sanhi ng pagtalsik ng mga nagbabagang uling sa paligid. Isang anino ang dahan-dahang lumabas mula sa naglalagablab na pintuan. Ang puting buhok ni Moises ay tila kumikinang sa gitna ng apoy, at ang kanyang mga suot ay hindi man lang nadarang ng init. Bit-bit niya sa kanyang kaliwang kamay ang lumang portrait ni Maria, ang kanyang asawa, na tila hindi man lang nadumihan ng abo. Hindi maaari. Paano siyang nabuhay? Sigaw ng isa sa mga lalaki, sabay bitaw sa kanyang sulo at mabilis na tumakbo patungo sa kanyang motor. Ang takot ay tila isang sakit na mabilis na kumalat sa kanila. Ang imahe ng isang matandang lalaking naglalakad palabas ng apoy nang walang kahit isang paso sa balat ay isang bagay na hindi maipaliwanag ng katuwiran. Napatigil din si Nanan sa kanyang pag-iyak. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok nang makita ang kanyang lolo. Ang miracle na madalas niyang marinig sa mga kwento ng kanyang ina tungkol sa mga dakilang ninuno ay nasa harap na niya. Dahan-dahang lumapit si Moises kay Nanan. Ang bawat hakbang niya ay nag-iiwan ng bakas sa tuyong lupa. Bakas na hindi naglalabas ng usok kundi ng isang kakaibang kapayapaan. Nang makalapit siya, dahan-dahan niyang ipinatong ang kanyang kamay sa ulo ni Nanan. Sinabi ko sa iyo, Apo, ang pamilya mo ay hindi namamatay sa apoy. Kami ang mismong apoy na tumutunaw sa kasinungalingan, sabi ni Moises. Ang kanyang boses ay tila isang himig na nagpapagaan sa lahat ng pighati ni Nanan. Niyakap ni Nanan ang binti ng kanyang lolo, ang kanyang mga hikbi ay napalitan ng mga luha ng matinding pasasalamat. Sa madilim na kalsada sa itaas ng burol, ang mga tao mula sa malapit na baryo ay nagsimulang magsidatulan, dala ang kanilang mga gasera at itak. Nakita nila ang lahat. Nakita nila ang matandang himalang lumabas mula sa apoy. Ang balita ay mabilis na kumalat sa buong bayan na parang kidlat. Ang anito ng San Jose ay nagbalik na. Ang tunay na Don Moises ay hindi pa patay. Sa gitna ng tagumpay na ito, isang sasakyan ang mabilis na humarurot palayo. Ito ang sasakyan ng pinunong tauhan ni Federico. Bit-bit ang balitang wawasak sa natitirang katinuan ng kanyang amo. Ngunit habang nakatayo si Moises sa gitna ng kanyang mga nagliligtas na kababayan,
naramdaman niya ang isang matinding panghihina. Ang kanyang paningin ay bahagyang nanlabo at ang kanyang kamay ay dahan-dahang nanginig. Ang kapangyarihang ginamit niya para malampasan ang apoy ay may malaking kapalit na hindi pa alam ni Nanan, na itanong ni Nanan sa kanyang sarili habang nakatingin sa nag-aapoy na dampa at sa kanyang lulong tila isang Diyos. Ano ang kailangang ibigay ng aking lolo para sa himalang ito? At hanggang kailan niya kayang panindigan ang bigat ng katarungang ito bago siya muling bawiin ng tadhana? Ang buhay ay parang kandila. Habang nagbibigay ito ng liwanag sa iba, unti-unti rin itong nauubos sa sarili nitong init. Sa loob ng bahay ng isang mangingisda sa gilid ng dagat, malayo sa mga mata ni Federico, nakahiga si Moises Mu sa isang simpleng papag. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng mga ulap, at ang bawat hininga niya ay tila isang pakikipaglaban sa hangin. Sa tabi niya, nakaupo si Nanan, hawak ang isang basang bimpo na pilit niyang pinapahid sa noo ng kanyang lolo. Ang bawat patak ng tubig na humahalo sa pawis ni Moises ay tila mga luhang hindi na mailabas ni Nanan sa sobrang pagod at kaba. Matapos ang himala sa apoy, ang buong baryo ng San Jose ay nagising sa isang katotohanang matagal nang itinago sa ilalim ng mga kasinungalingan ni Federico. Ang mga tao na dati ay yumuyuko sa takot sa harap ni Federico ay ngayon ay nagbubuklod-buklod para protektahan ang tunay na Don. Sa labas ng bahay, ang mga kalalakihan ay nagbabantay, bitbit ang kanilang mga itak at sulo, handang ibigay ang kanilang buhay para sa taong nagbigay sa kanila ng dangal 6 na dekada na ang nakalilipas. Lolo, please, gumising na kayo. Bulong ni Nanan, ang kanyang boses ay basag at puno ng pighati. You promised me, di ba? Sabi niyo hindi niyo ako iiwan. Bakit po kayo nagkakaganyan? Dahan-dahang iminulat ni Moises ang kanyang mga mata. Ang asul na liwanag na kanina ay nag-aapoy sa kanyang mga balintataw ay tila naging isang malabong kislap na lamang. Inabot niya ang nanginginig na kamay ni Nanan at hinawakan ito ng mahigpit. Nanan, ang himala ay may laging kapalit. Mahinang sabi ni Moises, ang kanyang boses ay tila isang paos na bulong. Ang lakas na ginamit ko para iligtas tayo sa apoy ay ang natitira kong buhay. 60 taon akong itinago ng tadhana para sa gabing ito, ngunit ang katawang lupa ay may hangganan. No, Lolo, don't say that! Iyak ni Nanan. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa mga kamay ng matanda. Kakasimula pa lang natin we can still fix this. We can go to a hospital. Umiling si Moises ng marahan. Wala nang ospital ang makakagamot sa akin, Apo. Ang kailangan ko ay ang makitang ikaw, ay nakatayo sa sarili mong mga paa, hindi bilang isang alila, kundi bilang isang Mu. Ang singsing. Ang singsing ang susi. Itinuro ni Moises ang antigong singsing na nakasuot na muli sa daliri ni Nanan. Ang bawat hiyas dyan ay nagtataglay ng dangal ng ating mga ninuno. Hanggat suot mo yan, hindi ka kailanman mag-iisa. Ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagpapakulong kay Federico, kundi tungkol sa pagbawi sa pagkatao nating lahat. Samantala, sa mansyon ni na Federico, ang hangin ay puno ng amoy ng lason at takot. Nakaupo si Federico sa gitna ng kanyang malawak na sala na ngayon ay tila isang libingan. Ang balita tungkol sa himala sa apoy ay tila isang sumpa na kumakalat sa kanyang mga tauhan. Marami sa kanila ang nag-alisan na natatatakot na ang anito ay darating para maningil. Esmeralda, bakit sila umaalis? Sabihin mo sa kanila, babayaran ko sila ng triple. Sigaw ni Federico, ngunit ang tanging sumagot ay ang katahimikan ng kanyang asawa na abala sa pag-iimpake ng kanyang mga alahas. Federico, tapos na tayo. Malamig na sabi ni Esmeralda. Nakita ng lahat ang nangyari. Ang mga tao sa bayan ay hindi na natatakot sa iyo. Ang multo ni Moises ay naging totoo.
at wala ng pera ang makakaligtas sa atin sa puot ng mga taong inapi natin. Lumapit si Federico kay Esmeralda at marahas na hinawakan ang braso nito. Hindi! Akin ang mansyong ito. Akin ang lahat. Kung kailangang sunugin ko ang buong bayan para mamatay ang matandang iyon, gagawin ko. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa isang uri ng kabaliwan na wala ng lunas. Bumalik ang eksena sa bahay ng mangingisda. Isang mahinang kumatok sa pinto. Pumasok si Arturo, ang tapat na katiwala. Dala ang isang balita na nagpabago sa timpla ng gabi. Don Moises, Nanan, papalapit na ang mga tauhan ng media at ang mga awtoridad. Ang video ng paglabas ni Don Moises sa apoy ay nag-viral na. Ang buong bansa ay nagtatanong kung sino ang tunay na biktima rito. Sabi ni Arturo, may halong kaba at pag-asa sa kanyang boses. Tumingin si Moises kay Nanan. Isang kakaibang liwanag ang bumalik sa kanyang mga mata. Ang liwanag ng isang huling plano. Nanan, ito na ang pagkakataon. Huwag kang titingin sa likod. Haharapin mo si Federico sa harap ng buong mundo. Pero Lolo, paano po kayo? Tanong ni Nanan. Hinawakan ni Moises ang mukha ni Nanan. Ang kanyang mga daliri ay tila nagpaparamdam ng isang huling basbas. Ang aking misyon ay matatapos kapag nakita ko na ang katotohanan ay nakatayo na sa liwanag. Halika, dalhin niyo ako sa plaza. Doon natin tatapusin ang kwentong ito. Sa labas, ang mga tao ay nagsimulang mag-march patungo sa kabayanan. Dala-dala ang kanilang mga sulo. Ang mangingisda, ang magsasaka, ang labandera. Ang lahat ay naglalakad sa likod ni Moises at Nanan. Ang katarungan ay hindi na lamang isang pangarap. Ito ay isa ng dambuhalang alon na handang sumunggab sa pampang ng kasinungalingan. Ngunit sa gitna ng kanilang paglalakad, naramdaman ni Nanan ang isang misteryosong lamig. Isang anino ang dumaan sa kanyang gilid at isang pamilyar na boses ang bumulong sa kanyang tainga. Isang boses na hindi sa kanyang lolo, kundi isang tinig na matagal na niyang kinalimutan. Naitanong ni Nanan sa kanyang sarili habang humahakbang patungo sa katotohanan. Handa na nga ba akong harapin ang lahat? O ang pinakamalaking sikreto ay hindi ang buhay ni Lolo Moises, kundi ang tunay na dahilan kung bakit ako lang ang nakaligtas noon. Ang entabladong ito ay itinayo mo para sa iyong sariling karangalan, Federico, ngunit hindi mo alam na ito pala ang magiging dambana para sa iyong huling paghuhukom. Ang boses ni Nanan ay hindi na ang mahinang bulong ng isang alila. Ito ay malinaw, matatag, at umalingaw-ngaw sa buong plaza ng San Jose, na tila isang trumpeta na nagpapahayag ng pagdating ng katotohanan. Sa gitna ng liwanag ng mga sulo at ng mga kamera ng media na dumagsa mula sa iba't ibang panig ng bansa, nakatayo ang dalaga sa harap ng libu-libong tao. Sa kanyang tabi, nakaupo si Moises Mu sa isang tumba-tumbang kawayan na bitbit ng 4 na matitipunong mangingisda. Ang kanyang mukha ay maputla, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nagniningning sa awtoridad. Ang gabi ng pista ay dapat na maging pinakamarangyang gabi para kay Federico. Nakasuot siya ng mamahaling barong, handa na sanang tanggapin ang parangal bilang pinakamahusay na anak ng San Jose. Ngunit sa halip na palakpak, ang sumalubong sa kanya ay ang nakabibinging katahimikan ng isang bayang nagising na sa katotohanan. Nanan! Anong kabalbalan ito? Sigaw ni Federico. Pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga tuhod habang nakatayo sa itaas ng entablado. Mga kababayan, huwag kayong maniwala sa batang ito. Siya ay nabaliw na sa hirap. At ang matandang yan, isa siyang impostor, isang kriminal na binayaran para sirain ang aking pangalan. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Moises. Sa isang mahinang kumpas ng kanyang kamay, lumapit si Arturo sa gitna ng entablado. Bit-bit ni Arturo ang isang lumang dokumento, isang papel na may mga mantsa ng tuyong dugo, at ang selyo ng pamilya mo
na matagal nang akala ni Federico ay naging abo na. Ang papel na ito, Federico, ay ang testamento na kinuha mo sa aming bodega bago mo ito sinubukang sunugin, sabi ni Arturo. Ang kanyang tinig ay puno ng paniningil. Dito nakasulat ang bawat lupang ninakaw mo, ang bawat bank account na dinaya mo, at ang katotohanang pinatay mo ang dangal ng Don Moises mo para lamang sa iyong kasakiman. Nagkaroon ng bulungan sa buong plaza. Ang mga tao ay nagsimulang magpakita ng galit. Ang mga sulo na kanilang hawak ay tila naging isang dagat ng apoy na handang lumamon sa sino mang mapatunayang nagkasala. Kasinungalingan, bulyaw ni Federico, sabay hablot sa mikropono. Wala kayong ebidensya. Ako ang nagpaunlad sa bayang ito. Ako ang nagbigay sa inyo ng trabaho. Ngunit bago pa siya makatapos, isang matandang babae ang lumabas mula sa karamihan. Ito ang dating kusinera ng mansyon na matagal nang pinatalsik ni Federico dahil sa sobrang katandaan. Nagpaunlad? O nanggipit? Pinanood ko kung paano mo nilason ang inumin ni Don Moises 60 taon na ang nakalilipas, Federico. Nakita ko kung paano mo tinago ang kanyang katawan sa loob ng nicho habang ipinagdiriwang mo ang iyong nakaw na yaman. Pinatahimik mo ako sa pamamagitan ng takot, ngunit ang Diyos ay hindi natutulog. Ang bawat salita ng matandang babae ay tila mga batong ipinupukol sa pagkatao ni Federico. Ang mga tao ay nagsimulang sumigaw ng hustisya, hustisya para sa pamilya mo. Sa gitna ng kaguluhan, si Moises ay dahan-dahang tumayo mula sa kanyang upuan. Ang bawat pulgada ng kanyang pagtayo ay tila isang milagro sa paningin ng lahat. Humakbang siya patungo sa hagdan ng entablado. Ang kanyang tungkod ay lumilikha ng isang mabigat na tunog sa bawat pagtama nito sa semento. Nang nasa harap na siya ni Federico, ang matanda ay tumingin ng diretso sa mga mata ng kanyang traidor na anak-anakan. Federico, ang pinakamasakit na bahagi ng aking pagkagising ay hindi ang malaman na ninakawan mo ako, kundi ang malaman na sa kabila ng lahat ng itinuro ko sa iyo tungkol sa pag-ibig at katapatan, mas pinili mong yakapin ang dilim. Nabitawan ni Federico ang mikropono. Ang tunog ng pagbagsak nito ay umalingaw-ngaw sa buong plaza na sinundan ng isang mahabang katahimikan. Napaluhod si Federico sa harap ni Moises. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng pawis at luha. Ang kanyang mapagmataas na tindig ay tuluyan ng gumuho. Patawad. Don Moises, patawarin niyo ako. Ang kakarampot na bulong ni Federico ay narinig ng lahat. Tumingin si Moises sa kanyang apo, kay Nanan, na ngayon ay nakatayo sa kanyang gilid ng may buong dangal. Inabot ni Moises ang kamay ni Nanan at itinaas ito sa harap ng sambayanan. Ang hustisya ay hindi nagtatapos sa paghingi ng tawad, Federico. Ang hustisya ay nagsisimula sa pagbabalik ng lahat ng hindi sayo. Sa sandaling iyon, ang mga awtoridad ay umakyat sa entablado upang pusasan si Federico. Ang mga flash ng kamera ay tila mga kidlat na tumatama sa kanyang muka. Ang mukha ng isang haring nawalan ng korona. Ngunit sa gitna ng tagumpay na ito, isang hindi inaasahang pangyayari ang nagpatahimik sa lahat. Si Moises ay biglang napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang muka ay naging kasing puti ng papel at ang kanyang mga mata ay dahan-dahang tumirik. Lolo! Ang tili ni Nanan ay bumasag sa katahimikan. Bago pa man siya masalo ni Arturo, si Moises ay dahan-dahang bumagsak. Ang kanyang katawan ay tila isang matandang puno na sa wakas ay sumuko na sa bagyo. Ngunit bago siya mawalan ng malay, hinawakan niya ang kamay ni Nanan at may ibinulong na isang pangalang hindi kailanman narinig ng dalaga noon. Isang pangalan na nagpabago sa lahat ng alam niya tungkol sa kanyang sariling pagkatao. Naitanong ni Nanan sa kanyang sarili habang yakap ang kanyang lolong walang malay. Nakamit ko na nga ba ang katarungan o ang presyong kailangang bayaran
Para sa katotohanan ito ay ang huling hininga ng kaisa-isang taong nagmahal sa akin? Hindi ang rehas na bakal ang tunay na nagkukulong sa isang tao, kundi ang bigat ng kanyang sariling mga kasalanan na tila isang tanika lang hindi maputol-putol. Sa loob ng isang malamig at madilim na selda sa presinto, nakaupo si Federico sa isang matigas na semento. Ang kanyang suot na mamahaling barong ay punit-punit na at may mantsa ng alikabok, tila isang simbolo ng kanyang gumuho na dangal. Ang bawat kalansing ng susi ng gwardya sa labas ay tila isang kuryenteng tumatama sa kanyang nerbiyos. Wala na ang kanyang mga tauhan, wala na ang kanyang kapangyarihan. Ang tanging kasama niya ay ang katahimikan na tila sumisigaw ng lahat ng kanyang mga ginawang krimen. Bumukas ang bakal na pinto at pumasok si Esmeralda, ngunit wala siyang dalang abogado o anumang tulong. Bitbit niya ang isang bagong maleta at ang kanyang mga mata ay walang bakas ng awa. Esmeralda! Salamat naman at nandito ka. Ilabas mo ako rito. Tawagan mo ang lahat ng mga judge na kilala natin. Pagsusumamo ni Federico, ang kanyang mga kamay ay nakakapit sa mga rehas. Isang malamig at mapang-uyam na tawa ang pinakawalan ni Esmeralda. Huli na ang lahat, Federico. Ang mga judge na sinasabi mo, sila mismo ang nag-utos na higpitan ang kaso mo dahil sa pressure ng media. At tungkol sa paglabas mo, huwag kang umasa. Pinirmahan ko na ang lahat ng papeles para ilipat sa pangalan ko ang mga ari-ariang naiwan, bago pa man ito mabawi ng mga mo. Anong sinabi mo? Traidor ka! Sigaw ni Federico. Ang kanyang muka ay naging kasing pula ng apoy. Tinuruan mo ako kung paano maging matigas, Federico. Ginamit ko lang ang mga itinuro mo, sabi ni Esmeralda bago tuluyang tumalikod. Ang tunog ng kanyang matitigas na takong napapalayo ay tila huling martilyo na nagbaon kay Federico sa limot. Samantala, sa isang tahimik na silid sa ospital, ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng oxygen monitor na tila nagbibilang ng natitirang sandali ni Moises Mu. Nakaupo si Nanan sa tabi ng kanyang lolo. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kamay ng matanda. Ang kanyang mga mata ay namumula sa walang humpay na pag-iyak. Ngunit ang kanyang puso ay puno ng isang panibagong uri ng katatagan. Lumapit si Arturo sa kanya ng may mabigat na hakbang. Nanan, kailangan mong malaman ang katotohanan sa likod ng pangalang ibinulong ng Don bago siya nawalan ng malay. Tumingala si Nananan. Ang kanyang mga luha ay pansamantalang huminto. Ang pangalang Elena. Sino po siya, Arturo? Bakit iyon ang huling salita ni Lolo? Bumuntong hininga si Arturo. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang lihim na 6 na dekada nang nakatago. Si Elena ay ang anak ni Don Moises na akala ng lahat ay pumanaw na sa sunog 60 taon na ang nakalilipas. Ngunit ang totoo, itinago siya ni Federico. Ginamit niya ang iyong ina, Nanan. Si Elena ang iyong ina. Hindi ka lamang basta apo sa tuhod. Ikaw ang direktang anak ng nag-iisang tagapagmana ni Moises na itinuring na alila ni Federico sa loob ng maraming taon. Ang katotohanan ito ay tila isang malakas na pasabog sa isipan ni Nanan. Kaya pala ang pakiramdam niya ay laging may kulang. Kaya pala ang pagmamahal ni Moises sa kanya ay higit pa sa inaasahan. Siya ang buhay na katibayan ng lahat ng ninakaw at sinira ni Federico. Biglang gumalaw ang mga daliri ni Moises. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, ngunit sa pagkakataong ito, ang asul na liwanag ay wala na. Ang natira na lamang ay ang mga mata ng isang matandang nagnanais na makakita ng kapayapaan bago ang huling paglalakbay. Nanan, bulong ni Moises, ang kanyang tinig ay tila hanging naglalakbay sa pagitan ng dalawang mundo. Nakita mo na ang katotohanan. Huwag kang magtanim ng puot. Ang puot ay lason na uubos sa iyo. Ang katarungan ay nakamit na natin. Ngayon,
Kailangan mong matutong mabuhay para sa iyong sarili. Lolo, huwag po muna. Marami pa po tayong gagawin. Ibabalik pa natin ang mansyon, ang mga halaman. Hikbi ni Nanan. Ngumiti si Moises, isang nasangiting kasing ningning ng unang sikat ng araw. Ang mansyon ay bato lamang, apo. Ang tunay na tahanan ay naririto. Itinuro niya ang puso ni Nanan. Tapos na ang aking misyon. Ang gabi ay tapos na. At ang liwanag ay narito na. Sa mga sandaling iyon, ang tunog ng monitor ay biglang nagbago. Naging isang mahaba at tuwid na tunog na tila hudyat ng pagwawakas ng isang alamat. Ang katawan ni Moises ay dahan-dahang nanghina at ang kanyang huling hininga ay tila isang mapayapang paalam sa mundong 60 taon niyang tinalikuran at binalikan. Niyakap ni Nanan ang katawan ng kanyang lolo. Ang kanyang hagulgol ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Ngunit sa gitna ng kanyang pighati, naramdaman niya ang init ng singsing sa kanyang daliri. Hindi ito namatay, lalo itong uminit. Tila ba ang buong diwa at lakas ni Moises ay lumipat na sa kanya. Paglabas ni Nanan sa ospital, ang bukang liwayway ay nagsisimula ng magkulay ginto sa langit. Nakatayo doon ang mga tao ng San Jose, naghihintay sa kanya. Hindi na sila nakatingin sa kanya bilang isang alila, kundi bilang ang bagong haligi ng pamilya mo. Ngunit sa gitna ng katahimikan, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa harap ni Nanan. Isang lalaking nakasuot ng itim na suit ang bumaba at lumapit sa kanya. May dala siyang isang dokumento na may selyo ng isang bangko sa ibang bansa. Miss Nanan Mu, ako ang abogado ng iyong yumaong ina, si Elena Mu. May isang lihim na account na iniwan ng iyong ina na tanging ikaw lamang ang makakapagbukas at ang laman nito ay hindi lamang pera, kundi ang lokasyon ng huling bagay na kinuha ni Federico na hindi niya kailanman naisuko. Naitanong ni Nanan sa kanyang sarili habang nakatingin sa abogadong hindi niya kilala. Kailan nga ba talaga matatapos ang kwentong ito? O ang katarungang akala ko ay ganap na, ay simula pa lamang ng isang mas malalim na misteryo ng aking pamilya? Hindi ang ginto ang tunay na nagpapakinang sa isang tahanan, kundi ang dangal ng mga taong naninirahan dito na marunong lumingon sa kanilang pinanggalingan. Nakatayo si Nanan sa harap ng dambuhalang pintuan ng mansyong mo. Ang pintuang dati ay kailangan niyang pasukin nang nakayuko, bitbit ang mabibigat na timba at maruruming basahan, ay dahan-dahang bumukas para sa kanya sa utos ng mga bagong gwardya. Sa pagkakataong ito, hindi siya pumasok bilang isang alilang nagtatago sa anino, kundi bilang ang nag-iisang donya ng tahanang ito. Nakasuot siya ng isang simpleng puting bestido, ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, at ang kanyang tindig ay kasing tuwid ng mga poste ng mansyon na itinayo ng kanyang lolo. Sa kanyang paglakad sa pasilyo, ang mga katulong na dati ay nakikisama sa pang-aapi sa kanya ay nakayuko ngayon, hindi makatingin ng diretso sa kanyang mga mata. Ngunit walang puot sa puso ni Nanan. Sa bawat hakbang niya sa makintab na sahig, naramdaman niya ang haplos ng kanyang lolo Moises at ang bulong ng kanyang ina, si Elena. Ang mansyong ito ay hindi na isang kulungan. Ito ay isa ng dambana ng katarungan. Sa kabilang dako, sa loob ng selda, ang mundo ni Federico ay tuluyan ng naging kasing dilim ng gabi. Wala siyang makausap kundi ang sarili niyang mga guni-guni. Ang bawat anino sa dingding ng kulungan ay tila nagiging mukha ni Moises muna naniningil. Ang bawat kalansing ng bakal ay tila boses ng mga taong kanyang pinagtaksilan. Ang dating makapangyarihang Don Federico ay isa na ngayong matandang sirang palao. Kumakausap sa hangin, humihingi ng tawad sa mga aninong wala naman doon. Si Esmeralda naman, sa kanyang tangkang pagtakas bitbit ang mga nakaw na alahas, ay hindi rin nakaligtas sa hagupit ng tadhana. Sa mismong border ng probinsya, ang kanyang sasakyan ay hinarang ng mga awtoridad. Ang lahat ng bank account na kanyang nilimas ay na-freeze
dahil sa utos ng korte, matapos mapatunayan na ang mga ito ay bahagi ng orihinal na yaman ng pamilya mo na kinuha sa pamamagitan ng pandaraya. Ang babaeng dati ay hindi makalakad, nang walang mamahaling pabango ay ngayon ay nakaposas. Ang kanyang mga hiyas ay kinuha bilang ebidensya, iniiwan siyang hubad sa harap ng batas. Bumalik si Nanan sa opisina na dati ay kay Federico. Kasama ang abogado ni Elena, binuksan nila ang isang maliit na vault na nakatago sa likod ng pader. Sa loob nito, nahanap ni Nanan ang huling lihim ng kanyang ina, isang kahon na puno ng mga buto ng bihirang halaman at isang sulat na may petsang 60 taon na ang nakalilipas. Para sa aking anak Nanan, basa ni Nanan sa sulat, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Ang tunay na kayamanan ng ating pamilya ay hindi ang mga lupang ito, kundi ang kakayahan nating magpatubo ng buhay sa gitna ng tigang na lupa. Ang mga butong ito ay ang simbolo ng ating muling pagsilang. Itanim mo ito at hayaan mong ang bango ng ating kasaysayan ang magpawis sa pait ng ating nakaraan. Lumabas si Nanan sa hardin ng mansyon sa tulong ni Arturo at ng mga taong bayan na dati ay tumulong sa kanila. Sinimulan nilang linisin ang mga damong ligaw. Ang bawat paghukay ni Nanan sa lupa ay tila isang paglilibing sa lahat ng sakit na kanyang dinanas. Itinanim niya ang mga buto ng kanyang ina sa mismong lugar kung saan mahilig maupo si Lolo Moises noon. Lumipas ang mga buwan at ang mansyong Mu ay muling naging sentro ng buhay sa San Jose. Hindi na ito isang lugar ng takot, kundi isang paaralan para sa mga batang mahihirap na gustong mag-aral ng agrikultura at sining. Ang hardin ay muling namulaklak at ang bango ng sampagwita ay muling humalimuyak sa buong bayan. Isang hapon, habang nakaupo si Nanan sa tumba-tumba ng kanyang lolo, pinagmamasdan niya ang paglubog ng araw. Hawak niya ang antigong singsing, ngunit sa pagkakataong ito, ang asul na hiyas ay tila payapa na. Ang katarungan ay ganap na, ang mga utang ay nabayaran na ng karma, at ang mga sugat ay dahan-dahan nang naghihilom. Tumingala si Nanan sa langit, kung saan ang unang bituin ay nagsisimula ng sumilip. Lolo, Nanay, maayos na po ang lahat. Ang pamilya mo ay nakauwi na. Ngunit sa gitna ng kanyang kapayapaan, isang boses ang narinig niya mula sa gate ng mansyon. Isang batang lalaki na may dalang isang lumang sulat ang lumapit sa kanya. Doña Nanan, may nagpapabigay po nito. Galing daw po sa isang taong nagngangalang Wang mula sa malayo. Napatigil ang tibok ng puso ni Nanan. Ang pangalang Wang ay ang orihinal na apelyido ni Federico bago ito naging Mu. Ang lihim ba ni Federico ay may mas malalim pang ugat na hindi pa nila nadidiskubre? O ito na ang huling pagtatangka ng dilim na bumalik sa liwanag? Naitanong ni Nanan sa kanyang sarili habang dahan-dahang binubuksan ang sulat. Natapos na nga ba ang unos o ang bawat wakas ay isa lamang pintuan patungo sa isang bagong pagsubok na kailangan kong harapin ng mag-isa? At that time, lumipas ang 5 taon mula nang ang unang butil ng binhi ay itinanim ni Nanan sa lupang dinilig ng kanyang mga luha. Ngayon, ang hardin ng mansyong Mu ay hindi na lamang isang bakuran. Ito ay isa ng luntiang paraiso na dinarayo ng mga tao mula sa malalayong bayan. Ang mga halaman at bulaklak na itinanim ni Nanan ay namumukadkad ng may pambihirang ganda. Tila ba ang bawat talulot ay may dalang basbas mula sa kabilang mundo. Nakatayo si Nanan sa balkonahe, pinagmamasdan ang mga bata sa ibaba na masayang naglalaro sa ilalim ng matandang puno ng nara. Wala na ang bakod na naghihiwalay sa mga mayayaman at mahihirap. Ang mansyon ay naging isang tahanan ng sining at kaalaman, kung saan ang mga pangarap ay hindi na kinikitil ng kahirapan. Ang dating alilang si Nanan ay isa na ngayong iginagalang na guro at tagapangalaga ng komunidad. Sa kanyang kanang kamay,
naroon pa rin ang antigong singsing. Hindi na ito naglalabas ng asul na liwanag na kasing bangis ng dati. Ang kislap nito ngayon ay kasing amo na ng bituin sa madaling araw. Para kay Nanan, ang singsing ay hindi na sandata ng paghihiganti, kundi isang paalala ng isang pag-ibig na nagmula sa kanyang lolo, isang pag-ibig na nagawang bumagtas sa 60 taon ng kadiliman. Dumalaw si Arturo, na ngayon ay masigla pa rin sa kabila ng katandaan, dala ang isang balita mula sa lungsod. Nanan, pumanaw na si Federico sa loob ng pasilidad, mahinahong sabi ni Arturo. Sa kanyang huling sandali, ang tanging binabanggit niya ay ang pangalan ng Don. Humihingi siya ng tawad sa hangin. Huminga ng malalim si Nanan. Walang galit na gumuhit sa kanyang mukha. Tila ba ang puot ay matagal na ring inanod ng panahon. Ang katarungan ay nakamit na ng langit para sa kanya, Arturo. Hindi ko man makakalimutan ng lahat. Pinili ko ng magpatawad. Dahil ang hindi pagpapatawad ay parang pag-inom ng lason at paghihintay na mamatay ang iyong kaaway. Ang aking lolo ay nagising upang itama ang mali. Hindi upang itanim ang panibagong binhi ng galit. Tumingin si Nanan sa portrait ni Moises muna, na ngayon ay maayos na nakasabit sa sentro ng sala. Ang mga mata ng matanda ay tila nakangiti na sa kanya, isang ngiting puno ng kapayapaan at pagpapatibay. Alam ni Nanan na sa wakas, ang kaluluwa ng kanyang lolo ay nakahanap na ng tunay na pahinga sa piling ni Maria at Elena. Sa kanyang puso, nasagot na ang lahat ng mga katanungang nagpahirap sa kanya noon. Ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagpaparusa, kundi tungkol sa pagbabalik ng dangal sa mga taong inalisan nito. Ang tunay na himala ay hindi ang paglabas mula sa apoy, kundi ang kakayahang manatiling mabuti sa gitna ng isang malupit na mundo. Habang dahan-dahang lumulubog ang araw, naglakad si Nanan patungo sa gitna ng kanyang hardin. Pinulot niya ang isang nalagas na bulaklak ng sampagwita at inilapit ito sa kanyang ilong. Ang samyo nito ay matamis, sariwa, at puno ng pag-asa. Lolo, Nanay, ang lahat ay nasa ayos na, bulong niya sa hangin. Ang pamilya mo ay hindi lamang muling bumangon, kami ay muling namumukadkad. Sa pagpihit ng gabi, ang mga ilaw ng mansyon ay tila mga bituin na bumaba sa lupa. Sa bawat sulok ng San Jose, ang kwento ng ang muling pagbangon ni Lolo Moises ay naging isang alamat, isang paalala na kahit gaano kahaba ang gabi, ang umaga ay laging darating para sa mga pusong marunong maghintay at magmahal.